Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 15, Textbook, page 166. Nasa Vocabulary and Grammar Part 2 na po tayo. 사배 여러분은 직장에서 어떤 일을 해요? So, dun daw sa iyong workplace, anong klaseng trabaho yung ginagawa mo? Okay? So, dito, 출근 means pagpasok sa trabaho. 서류를 작성하다. So, ibig sabihin po nung 작성하다, to fill out, no? Alin, yung soryo, documents. So, fill out yung mga documents. Siya, gamit niya yung computer, filling out the documents. Next, 서류를 번역하다. So, sundan po natin yung arrow dito, no? So, after niyang fill out yung documents, anong gagawin niya? 서류를 번역하다. 번역하다 to translate. So, translate niya naman kasunod. And then, after ma-translate, ano na yung gagawin? 서류를 출력하다. 서류를 복사하다. So, yung 출력하다, ibig sabihin po niyan is to print. And then, yung 복사하다 naman is to photocopy or make a copy. Make copies or make a copy. So, next one. 팩스를 보내다. So, to send via fax. 이메일을 보내다. Send via email. 확인 전화를 하다. And then, confirm over the phone. So, yun yung mga sunod-sunod na gagawin niya, no? Send niya gamit yung fax, and then send niya rin gamit yung email. Tapos, tatawagan niya yung kanyang pinagsendan to confirm if okay na ba or receive na ba. And then, after that, 퇴근. So, out na sa trabaho. So, yun yung example. Okay, so tingnan natin yung kasunod. So, dito naman another setting sa factory naman to. So, kanina sa opisina, this time, factory naman. So, again, same lang. 출근, go to work na yan, pagpasok. 기계를 켜다, 기계를 끄다. So, yung 켜다 means to turn on or power on. 끄다, power off or turn off. Alin, yung mga machines. Next, pagkatapos nun, 물건을 들다. So, ibig sabihin ng 들다, to carry. Ibig sabihin, bitbitin, no? Kung saan man dapat bitbitin or dalhin. 물건을 올리다. So, 올리다, to lift. So, kung saan mo siya dapat ilagay na mataas na lugar. Okay? And then, 물건을 싣다. So, 싣다, to load. So, load, kung saan mo siya dapat ilagay. For example, to load sa loob ng truck. Ayan. So, 물건, ayan po yan yung mga bagay, mga box na kung saan yung product nila ang dala-dala. Okay, next, 물건을 내리다. So, 내리다, to put down. Okay, so ibaba. Next, 물건을 만들다. So, to make, kung ano man yung product nila. And then, 물건을 옮기다. So, 옮기다, to move. So, from one place to another. Okay, so after that, 퇴근. Okay, uwian na. Sabi dito, 여러분은 직장에서 무슨 일을 해요? 이야기해보세요. So, ano daw yung specific na trabaho? Kumbaga, pinapa-explain ano yung mga ginagawa mo sa trabaho, katulad nung mga na-discuss natin kanina. So, dito, sabi niya, 저는 회사에서 서류를 번역해요. Sabi niya, sa trabaho, dun sa aking opisina ay nagta-translate ako ng mga documents. 보통 컴퓨터 앞에서 일해요. So, usually, I work in front of the computer. So, sa tapat siya ng computer madalas, no? So, dito, yung setting niya is yung sa opisina. So, try natin gumawa yung sa factory naman. So, again and again, so gagayahin lang natin yung kung paano ginawa yung example dito. So, 저는, yung 회사, magiging 공장 naman siya. 공장에서, tapos, ano ba yung usually na ginagawa sa factory? Di ba gumagawa ng mga bagay? So, 공장에서 물건을 to make, 만들다. So, magiging 만들어요. So, dahil naka-ayo, oyo, heyo form siya dito, so tayo din, ayo, oyo, heyo form. Next, potong computer 앞에서 일해요. So, siya sa tapat ng computer. Kung sa factory naman, so usually sa tapat tayo ng machines. So, dito, potong 기계 앞에서 일해요. Yan, o, diba? As simple as that, nakagawa tayo ng sagot natin.
Okay, next. Now for the second grammar ng level 2 unit 15, we have 동사 plus 은. So verb plus 은 or 니은. Ang sabi po sa explanation natin, 뒤에 오는 명사를 수식하며 과거에 일어난 동작을 말할 때 사용해요. So sabi, use this grammar to express an action that happened in the past while modifying the noun that comes after it. So, sa Tagalog po niyan, gagamitin mo daw tong grammar na to kapag gusto mong sabihin yung action na naganap na. Okay? Gamit yung isang pangalan or noun. So, imo-modify nitong grammar na un or niyon na to yung iyong noun gamit yung action. Okay? So, kasi sa action mo siya idudugtong eh. So, medyo nakakalito yung explanation, pero pag nakita natin yung mga example, mas maintindihan natin. And then, wala akong naiisip na specific na words na pwedeng i-associate sa English man or sa Tagalog kasi iba-iba po yun eh. So, kailangan talaga nating i-check yung example. So, dito, Angela 씨, 번역한 서류 좀 가져오세요. Sabi niya, Angela, pakidala dito, 가져오세요. Pakidala dito yung mga 서류, documents na 번역한. From the word 번역하다, translate. Okay? So, ibig sabihin, translated. Ayan. So, sa Tagalog, ang magiging pinakaibig sabihin yan, yung na-translate mo na. Okay? So, tapos na. Na-translate mo na ng mga documents. So, again, sabi niya, no, Angela, pakidala dito yung mga translated na documents or yung na-translate mo na documents. Sagot ni Angela, 네, 알겠습니다. Another one. 희애우 씨, 아까 도착한 택배를 저쪽으로 옮겨주세요. Sabi, 해우, yung 도착하다, from the word 도착하다 means arrive. Okay? So, dito, yung 도착한, nagiging arrived. So, if ma-notice nyo, parang nagkaroon lang ng D or ed sometimes sa English, no? Pero sa Tagalog naman, yung dumating. Okay? So, naka-past tense na, kumbaga. Kasi nga, yung ina-explain is nangyari na. Okay? So, sabi, yung dumating na delivery, kani-kanina lang, aka, a while ago. Okay? So, yung dumating na delivery kani-kanina lang ay 옮겨주세요. So, from the word 옮기다, to move. So, pakilipat mo doon, chochok, doon, kung saan man yung doon na yon. Okay? So, next. 네, 알겠습니다. Okay, so okay daw. So, ano ulit yung sinabi sa example dito? 도착한 택배. So, yung dumating na delivery. So, dito naman, yung na-translate mo na documents. So, another one. 이건 고향에 갔을 때 찍은 사진이에요. So, from the word 찍다, tapos may sajin, so ibig sabihin yan, yung kinuha na picture. So, yung na-take na picture, no? So, dito, kumbaga magiging took. Yan. Or taken. Pictures that were taken when I went to my hometown. Okay, so yung mga pictures na nakunan nung ako ay nagpunta sa aking lugar. So next one, 프랑스에서 온 아나이스입니다. So ano yung word? 오다. So naging on. Ibig sabihin, galing. Galing ako sa France. So si Anais yung nagsasalita, no? Ako si Anais na mula sa France. Okay, hindi pala galing. Mula sa France. Okay, so again, iba-iba no per word. So pwede nating isipin sa English siguro yung past tense ng verb. Pero again, ang ano niyan is namo-modify at the same time yung noun. Kasi ano ba yung sinasabi niya dito? Yung noun na tekbe or delivery. Dito naman ano yung noun na sinasabi niya? Yung documents. So na-modify. Okay? So hindi lang siya basta sinabi, na-modify siya. Ibig sabihin na-describe yung dumating na tekbe or parcel. Yung na-translate na documents. Ayan. So, I hope nagigets nyo, no? Okay. Tapos, dito naman, yung
nakunan na ng mga picture. So, yung rule natin, en, niyen, again, kanina mo lang siya idudugtong kay verb. So, kapag merong batchim, en. Kapag wala naman, niyen. So, dito, mokta, jikta, may batchim, mogen, jigen. Gada, mandelda, wala silang batchim. Si gada lang pala yung walang batchim, kaya naging gan. Niyen lang yung dinagdag. Mandelda, so, irregular verb. Anong nangyari? Nawala yung real na drop. And naging manden. Okay? So, again, no, to describe yung iyong noun, okay, gamit yung action, kumbaga. So, tingnan natin yung application para mas masanay tayo. So, dito tayo sa application ng dongsa plus en or niyen. So, again, pag may batchim, en. Pag walang batchim, niyen. Sabi sa instruction natin, number 1, 누가 그 일을 했어요? 누가 means who. So, sino daw yung gumawa nung bagay na yon, yung nandito sa chart natin, no? So, sabi, 주간 업무 일지. 주간 weekly, and then 업무 work, and then 일지, ito po yung ating log. So, kumbaga yung record, no? Weekly work log. So, 업무 내용. So, ano yung mga gagawin? So, again, 업무 work. Tapos, 담당자, ibig sabihin, kung sino yung in charge. Okay, so ito yung gagawin, sino yung gagawa. Ganon. So, example, 보기. 제품을 판매하다. So, ito yung gagawin. So, magbebenta daw nung product. Tapos, sino yung magagawa ng trabaho na yon? Si Iring. So, siya yung in charge. Question, 누가 이 제품을 판매했어요? So, sabi, no, dinagdagan lang ng 누가 sa unahan. Kasi nga, yun yung question dito sa taas. 누가 그 일을 했어요? So, sino yung nagbenta ng product? So, 제품을 판매하다 naging 제품을 판매했어요. Naging past tense lang po siya. Tapos, yung sagot, 이ring. So, paano sinagot? 이 제품을 판매한 사람은 이ring 씨예요. So, yung 판매하다, dito sa 제품을 판매하다, naging 판매한. Okay, so, 제품을 판매하다, 제품을 판매한. Tapos, sinabi yung saram. Kasi nga, to answer yung 누가. So, yung pinaka-dinidescribe mo dyan na noun is yung tao. So, para ma-describe mo kung ano yung tao na yon, yung action na ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Binenta niya yung product. Tapos, tsaka, in-specify yung pangalan ng tao na yon, si Iring. Okay? So, sabi, itong product na to, ang nagbenta ay si Iring. So, yun yung ibig sabihin yan. So, in English, ang gusto niyang sabihin is, the person who sold the product is Iring. Okay? So, try natin yung number 1. Bahin natin ang kulay. So, number 1, 택배를 옮기다. So, magiging question natin is, gayahin lang natin yung ginawa dito. So, 누가, and then, kung ano na yung gagawin na action. So, 택배를 옮기다. So, dito, ito yung verb natin, 옮기다. So, sa question natin, ano nangyari? Naging past tense, no? So, yung 판매하다 dito sa example, naging 판매했어요. So, tayo, yung verb natin sa number 1 is 옮기다, kaya gagawin natin siyang past tense din. So, from the word 옮기다, magiging 옮겼어요. Okay, so yan yung question for number 1. 누가 택배를 옮겼어요? Sino ang nag-move or naglipat nung delivery? Yun yung question. Who moved the delivery? Tapos, ang sagot is si Lee Seo-jun. So, yung sagot natin, so dito, paano ginawa? 제품을 판매한. So, dito, 택배를, tapos yung 옮기다 magiging a-apply na natin tong grammar na to. So, 옮기다 magiging walang batchim. After i-drop yung da, no, magiging 옮긴. 택배를 옮긴 사람은. Tapos, kung ano na yung pangalan ng tao, si Lee Seo-jin. So, Lee Seo-jun pala, sorry. Lee Seo-jun 씨예요.
Yan. So, I hope nasundan po natin. Try natin yung number 2. 보고서를 작성하다. So, 보고서. Ano po ba yung 보고서? Okay, so double check natin, no? 보고서 po ibig sabihin is report. Okay, so 'di ba pag may ano ka, kumbaga sa trabaho, para ma-summarize yung nangyari sa buong araw, you have to make a report or write a report. So, 작성하다 to write. Okay, so sino yung sumulat ng report? Yun yung magiging question. So, gagawin natin, 누가, tapos 보고서를, and then yung ating verb na 작성하다 magiging past tense lang, no? 작성했어요. Then yung answer, si Kim Go-eun. So, dito natin sulat. So, magiging 보고서를, yung 작성하다 magiging wala ulit siyang 받침, kaya 작성 at apply na ulit natin to. 작성한. Tapos 사람은. Then yung pangalan mismo ng tao, si Kim Go-eun. Kim Go-eun 씨예요. So ano ulit ibig sabihin ng sagot na yan? Yun pong sumulat ng report ay si Kim Go-eun. Okay, the person who wrote the report is Kim Go-eun. Next one, number 3. 문의 전화를 받다. So, sino daw yung naka-receive ng inquiry call? So, 문의 ibig sabihin yung questions or inquiry. So, over the phone, no, 전화. So, 문의 전화 ibig sabihin yung inquiry call, tawag, no, about sa pagtatanong kung about saan man yung tanong na yon. Sige, so ang sagot natin dyan for question number 3, 누가, tapos 문의 전화를, tas yung 받다, ito yung verb natin, magiging past tense, 받았어요. So again, yung question natin, 누가 문의 전화를 받았어요? Sino yung naka-receive ng inquiry call? Sagot natin si Dimitri. So, sasabihin natin is, 문의 전화를, tapos yung 받다, ano na yung a-apply natin na grammar? Ito ulit. So, may 받침, so magiging 은. 문의 전화를 받은 사람은, tapos yung pangalan, Dmitry 씨예요. So, ano ibig sabihin ng sagot natin? Yun pong tao na naka-receive ng inquiry call ay si Dimitri. The person who received the inquiry call is Dimitri. Okay? So, dito na tayo sa number 2. I hope nasundan nyo, no? And I hope mas nagkaroon kayo ng idea kung paano ginagamit yung grammar na to. Again, you use yung action na ginawa in the past to describe yung iyong noun or i-modify yung iyong noun. So, dito tayo, 친구에게 지난 일에 대해 물어보고 함께 이야기해보세요. So, magtanong ka daw sa kasama mo or sa kaibigan mo about sa nangyari na. Okay, 일에 대해. 지난, ibig sabihin past. Nangyari na pangyayari or action. Okay, example, 주말에 만난 사람. So, nung weekend daw, yung kinita niya na tao, yung minute niya na tao. So, paano mo itatanong yan? 주말에 만난 사람은 누구예요? So, pwede yun, no? So, sino yung kinita mo nung weekend? Okay, or gayahin natin yung example ulit dito sa taas. So, paano yung question natin dyan? Bahin natin ng kulay. Okay, so, 누가 주말에, or mas okay siguro na unahin si 주말에. 주말에 누구를, so this time instead na 누가, magiging 누구 po yan. Okay, 누구.
Kasi 누구 is who din po yan. And dahil tinatanong natin kung sino yung tao na yon, 누구를 만났어요. So, pwedeng ito po yung format ng question. Maraming pwedeng maging style sa pagtatanong, no? Pero ito yung isa sa mga naisip ko na madali. 주말에 누구를 만났어요? Sino yung kinita mo nung weekend? Tapos, apply natin yung ating grammar na 동사 plus 은 or niyon. So, i-describe natin yung tao na yon, yung kinita natin. Okay? So, sagot natin, 주말에 만난 사람은, tapos sino na? So, yung pangalan. So, kunyari, si Iring yon. So, Iring 씨예요. Okay? Yan. Next. Ito namang orange. 오늘 수업에 오기 전에 할 일. So, bago ka daw dumating sa klase today. Okay? 오기 전에, bago ka dumating sa klase, ano yung iyong ginawa? So, diretso na tayo sa answer, no? Kasi wala tayong space. So, sabihin natin, 오늘 수업에 오기 전에. So, gagayahin lang po natin yung nandito. Tapos, 한 일은. Tapos, kung ano na yung ginawa mo. So, for example, nag-workout ka muna bago ka pumasok, diba? So, 운동이에요. 운동이에요. Okay, so yung ending mo is 이에요 or 예요. Okay, so number 3, yung purple. 지난 방학 휴가 기간에 간 곳. So, magiging assist lang. 지난 방학, yan, 지난 방학에 간, tapos yung 곳, lalagyan mo lang ng 은. 간 곳은. So, depende, no, kung may batchim, 은. Kapag walang batchim, niyon. Okay, so dito, 간 곳은, so saan ka nagpunta nung bakasyon? So, kunyari, Jeju, tapos walang batchim, kaya 예요 yung ending. Okay, so dito again, yung sinasuggest ko na ending is yung 이에요, 예요. Okay, next. 어제 회사에서 한 일. So, kahapon, yung ginawa mong trabaho sa opisina. So, yung sagot, same lang po ulit, no? 어제 회사에서 한 일, tapos dagdagan mo lang ng 은. 한 일은, so ano yung ginawa mo sa trabaho? Kunyari, nag-translate ka. 번역 한 것이에요. Okay? Yung pagta-translate, yun yung sinabi mo. So, yung ginawa kong trabaho sa opisina kahapon ay yung pagta-translate. So, yun po yung ibig sabihin yan. So, paano kung hindi naman pagta-translate yung ginawa mo? Okay, so, sabihin mo is, gumawa ka ng product. So, sabihin mo, 물건 만드는 것이에요. Yan. So, if maalala nyo yung ng got. Ayan. So, yan po yung in-apply natin na ending dito sa kulay green na part. Okay? So, yan po yung mga example na answer dito sa number 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.